Nag-issue na rin ng Notice of Disallowance ang Commission on Audit para sa 375 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President noong 2023. Pinababalik yan ng COA dahil labag umano sa batas ang paggamit. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ito ang kopya ng Notice of Disallowance ng Commission on Audit na nag-uutos kay Vice President Sara Duterte at tatlong iba pa na isauli ang 375 million pesos na confidential funds na ginamit ng OVP noong unang tatlong quarters ng taong 2023. Base sa dokumentong ibinigay sa media ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, ginamit ang pondo sa tatlong cash advances na tig 125 million pesos mula February 6, 2023 hanggang September 30, 2023. Ilang bagay ang ipinunto ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Notice of Disallowance. Una rito, labag daw sa joint circular ng komisyon ang utos daw ni Vice President Duterte na ibigay ang mga cash advance para sa confidential expenses kay dating Vice President Security and Protection Group Head, Colonel Raymond Dante Lachica. Sa naturang joint circular, nakasaad na hindi pwedeng ilipat ang accountability ng cash advance sa ibang tao. Pinuna rin na sa pagbabayad ng 62 million pesos na reward, hindi raw nagsumite ng supporting documents para patunayan ang tagumpay ng information gathering at surveillance activities. Pinunto rin sa pagbili ng 199 million pesos na supplies at ayudang gamot at pagkain, acknowledgement receipts lang ang isinumite ng OVP. Para raw matiyak ang validity ng mga ito, dapat daw magsumite ng official receipts o sales invoices. Bukod pa riyan, may dalawang disbursement din daw ng pondo na tig 150,000 pesos na nadiskubring ginamit para raw i-reimburse ang pondong nagastos bago raw nag-grant ang cash advance noong July 2023, bagay na bawal sa alituntunin ng COA. Ang nakikita ho natin dito talagang ito po ay pattern ng confidential funds misuse. No? Halos pare-pareho lang po yung po nga batayan kung bakit po nagkaroon ng ND under yung pong 2022 confidential funds at ito pong pangalawang ND relating to 2023 confidential funds. No? If they weren't able to justify it the first time, I'm quite certain they won't able to justify it the second time. Hindi ba? Kasi pareho lang naman ho yung batayan nung pong binabanggit noon. It supports the allegation of misuse of confidential fund, at least in as far as the Commission on Audit is concerned. Ang position ng COA still is the rules under the Joint Circular number 2015-01 was violated as well. And I believe that these are significant, at least for the purpose of determination of probable cause. Pwede pang iapela ng Office of the Vice President ang Notice of Disallowance ng COA sa 375 million peso confidential funds. Pero ayon sa House Committee on Justice, pwede na itong maging basehan sa pagdesisyon ng komite kung may probable cause o wala laban sa bise. Sa susunod na hearing sa Miyerkules, umano'y unexplained wealth ng bise ang tatalakayin. Kasama sa mga sinabpina ay ang Office of the Ombudsman, Anti-Money Laundering Council, dating Senator Antonio Trillanes IV, Securities and Exchange Commission at Bureau of Internal Revenue. Pending pa sa Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ng asawa ni VP Duterte na si Attorney Manasseh Carpio para pigilan ang pagsusumite ng BIR ng kanilang income tax returns sa komite. Since it has been submitted already during the last hearing, that was April 14, that is the reason why I said the issue of issuance of TRO is already moot and academic. Si Senate President Tito Soto naghahanda na para sa posibleng pag-transmit ng articles of impeachment sa Senado na uupong impeachment court. Pinag-aaralan na raw niya ang rules of court at ikinukumpara ito sa rules ng Senado. Inimbita niya ang ilang senador mula sa majority bloc sa isang hapunan kung saan napag-usapan ito. Hindi naman nagustuhan ni Soto ang pahayag ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo na desidido na raw sina Soto, Senator Panfilo Lacson, Senator Risa Ontiveros at Senator Kiko Pangilinan na i-convict si Sara. Tanong ni Soto,
May crystal ball daw ba si Panelo? Tiniyak niyang mananatili silang impartial at hihintayin nila kung ano man ang ipipresenta sa Senate Impeachment Court. Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Sabi naman ng Office of the Vice President, natanggap na nila ang Notice of Disallowance para sa 2023 confidential funds. Gagawa raw sila ng mga nararapat na hakbang para maremedyohan ang issue ng naayon sa mga alituntunin ng COA. Samantala, wala pa raw silang natatanggap na kopya ng desisyon ng COA ukol sa 2022 confidential funds na binanggit sa pagdinig noong isang linggo sa House Committee on Justice. Kaya hindi pa raw sila makakapagkomento ukol dito. Kaugnay po ito ng 73 million pesos na confidential funds na dinisallow din ng COA. Pinag-aaralan ng House Justice Committee ang desisyon ng Commission on Audit na pagbasura sa apela ng Office of the Vice President kaugnay sa inilabas na Notice of Disallowance para sa mahigit 73 million pesos na confidential funds para sa taong 2022. Ayon po sa isang mababatas, maaari itong pagbasihan para masabing may impeachable offense ang Vice Presidente. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Sa Commission on Audit Decision Number 2026-171 na may petsang April 10, unanimous ang chairperson at dalawang commissioners ng COA sa pagbasura sa apela ng Office of the Vice President sa Notice of Disallowance sa mahigit 73 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2022. Magugunitang noong December 21 hanggang 31, 2022, ginamit ng OVP ang 125 million pesos na confidential funds. Pero mahigit 73 million pesos dito ang disallowed ng COA. Kasama rito ang mahigit 69 million pesos na halaga ng pabuya in cash, in kind at gamot sa mga informant na sabi ng COA ay dapat suportado ng mga tamang dokumento na magpapatunay na matagumpay ang isinagawang surveillance operation. Sagot ng OVP, matagumpay ang operasyon nila dahil wala namang nangyaring aberya na konektado sa seguridad. Pero sabi ng COA, hindi ganun yun. Kasi dapat magsumite ang OVP ng accomplishment report na may breakdown ng pinagamitan ng confidential funds at bakit masasabing nagtagumpay ang mga ito. Disallowed din ang 3.5 million pesos na pinambili ng mga mesa, upuan, computers at printers. Sabi ng COA, kailangang may official receipts o sales invoice ang mga ito at hindi lang acknowledgement receipts. Sa apela ng OVP, sinabi nitong nalabag ang karapatan nito sa due process. Bagay na pinabulaanan ng Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Tingin ni House Justice Committee member Representative Terry Ridon, magiging basehan ang COA decision para sabihing nagkaroon ng impeachable offense ang bise. So the fact that the Vice President and two of her OVP officials are being asked to return 73 million is already the proof that the use was improper, that the use was irregular, that there was a misuse of confidential funds. And therefore, I think as far as the House is concerned, it will basically rise to a level of an impeachable offense, particularly betrayal of public trust. Kasi syempre, public office is a public trust. Yung pong ganito pong paggamit ng pera, people had been jailed for less. Sabi ng isa pang miyembro ng Justice Committee na si Representative Joel Chua. Dito lumalabas, it's either mali yung paggamit, hindi nagamit ng maayos, or hindi na-justify yung paggamit. So, either sa kung ano man doon, ibig sabihin talaga may problema sa paggamit. Or hindi talaga mapaliwanag kung paano nagamit. Panawagan ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V na endorser ng Cabrera impeachment complaint, ibalik ni VP Duterte ang 73 million pesos at panagutan ang kanyang nagawa. Pero kapag isinauli ba ng bise ang 73 million pesos, wala na siyang impeachable offense? Hindi din po ma-absolve kung meron pong impeachment proceedings laban sa kanya. Kasi nga, yung pong acts ng misuse of confidential funds would constitute already a betrayal of public trust and impeachable offense. So we will continue to proceed against the Vice President even if
she actually returns yung po nga 73 million. Inudyo ka naman ni Manila Representative Bienvenido Abante na nag-endorso rin sa Cabrera impeachment complaint si VP Duterte na humarap sa House Committee on Justice imbis na idaan sa mga press release at social media post ang kanyang mga paliwanag. Naniniwala ang ilang miyembro ng House Committee on Justice na mabigat ang mga nalantad na sa komite laban kay Vice President Sara Duterte. Pero may pagkakataon pa raw siyang kontrahin ang mga ito. Well, kung sa bigat at bigat, masasabi natin may puntos. Pero syempre, hindi mo naman po pwedeng sabihin na may probable cause na agad kasi hindi pa naman tapos yung committee hearing. O pwede pang magsumite ang defense ng kanilang mga ebidensya to disprove, diba? Or to rebut lahat ng mga allegations sa kanila. Kaya nga po yung determination ng probable cause sa dulo pa yan. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ni Duterte at ng OVP. Bukod naman sa 73 million pesos na disallowance, sabi ng COA, may isa pang notice of disallowance silang ipinadala sa OVP para naman sa 375 billion pesos confidential funds para sa first, second at third quarter ng taong 2023. Hindi malinaw kung nasagot na ito ng OVP. Ang Internal Affairs Board ng Office of the Ombudsman nag-issue ng show cause order laban kay Attorney Ryan Kilala para hinga ng paliwanag sa mga akusasyon ni Ramil Madriaga. Sa pagdinig kasi ng House Committee on Justice tungkol sa impeachment complaints laban kay Vice President Duterte, binanggit ang pangalan ni Attorney Kilala na Special Assistant Prosecutor ng Office of the Ombudsman. Sa testimonya ni Ramil Madriaga, sinabi niyang nagbigay umano siya ng 2 duffel bag kay Kilala na may laman umanong tig 30 million hanggang 35 million pesos bawat isa. Binigyang diin ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na mahalagang masiguro ang integridad ng Ombudsman sa pamamagitan ng masusing investigasyon. Yes. With regards to Attorney Ryan Kilala, the office, through the Internal Affairs Board, had already issued a show cause order. So this is something that we will pursue to make sure that yung integrity ho ng ating opisina ay nandun pa rin. We get to the bottom of it. Paglilinaw ni Clavano, ang show cause order ay hakbang upang hinga ng paliwanag si Kilala at hindi pa ito kaparusahan. Nananatili rin umano sa tungkulin si Kilala habang isinasagawa ang proseso.